I do solemnly swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines. So help me God. The time has come of our country. We have to move away from the style of unitary form of government. I am for federalism. I am for peace. Kahit nung una pa man, tayo po'y federalism dahil may mga tribo na ginagalang natin ang kultura at tradisyon ng bawat isa. Ang nakakapagtaka lamang, ang last conqueror natin ay Amerika. Sila ay federalism, subalit ang inundin sa atin ay unitary. Dahil kapag unitary, madali mong i-control ang mamamayan dahil isa nagkukumpas. Kaya nga mas delikado pag unitary, mas prone sa dictatorship. Ito po ang mga bansa na nag-observe ng federalism. Ang pinakamayamang bansa, United States, ay federal. Nandiyan ang Canada, nandiyan ang Australia, ang India na napakalaki. Kasi kung maliit lang bansa like Singapore, Hong Kong, hindi na kailangan ng federalism. Sa atin po, we are island apart. Ang hirap i-manage niya. Lugi naman yung malalayo sa Malacanang. Under the unitary system na centralized ang power, kapag ang ating inihalal, lalo na ang Pangulo, ay corrupt at inefficient, dala ang buong Pilipinas. Dahil nasa kanyang pinanggagalingan ng lahat. Hindi kagaya kung federalism, kung yung Region 1 ay corrupt and inefficient ang nakuha leader, hindi dala yung Region 2, hindi dala yung Region 3. At dito makikita natin ang disparity ng performance. Ngayon kasi ang ginagawang alibay, walang dumating na budget pondo galing Malacanang walang pinadala But this time, kung federalism, wala ka nang pwedeng i-reason. Saan po ba nanggagaling ang kinabubuhay, pinagsisimulan ng galaw ng mga bayan-bayan? Di po ba yung IRA na tinatawag? Internal Revenue Allocation. Yung po yung share natin sa tax. Ang basehan ay laki ng area ng iyong bayan at dami ng tao. Kapag maliit ang bayan mo, kukunti ang tao mo, maliit ang iyong IRA. Lalo na kung walang economic vibrance ang lugar mo. Umaasa ka lang talaga sa area. At majority, if not all, ng mahihirap na bayan ay inaasahan lang ay parang sustento ng magulang. Kapag maliit ang iyong IRA, maliit ang bayan, maliit ang population, ang negosyo ay maliit din. Kapag maliit ang tsansa ng negosyo, maliit ang tsansa ng employment. Kapag maliit ang tsansa ng employment, anong gagawin ng mamamayan? Magmamigrate kung saan malaki ang IRA at malakas ang negosyo, which is NCR, Region 3, Region 4. Kapag nagkaganyan, yung pinanggalingan mo ay lalong liliit ang IRA dahil mababawasan ng tao. At yun namang malaki na, lalaki ang IRA dahil dadami ang tao. And mind you, ang naiiwan pa sa bayan mo ay hindi yung gaanong nag-aral. Kasi hindi sila competitive. Kaya pag hindi natin bago, yung mahirap ay pahirap. Yung mayaman ay payaman. At yun po'y common sense. Dahil siyempre, pag dumami ang tao, kailangan bugbugin ng pamahalaan ng services. Likewise, under federalism, may provision doon that each region or each state can enact their own organic laws which can protect their own business and employment. Federalism basically is distribution of power and budget para mas pumilis na tumalo. Ito po ay datos ng gobyerno, 2014. Makikita natin yung yellow, yan po yung Region 4A. Ito pong 9232, itong Region 3, magkasunod. At yung pong malaking pie na yon, yung po ang NCR. Makikita natin magkakatabi. Ano po ang total? 62% ng ating gross domestic product, pinaghahatian lamang ng tatlong region. At yung natitirang 38%, hinahati ng the rest of the country. Makikita niyo yung inequality ng economy. Ibig sabihin doon ang galawan. Kaya malalaking kontratista, ever since time immemorial, sila pa rin dahil they're close to power. Kaya nga project, ang lalayo na, lahat ay malalaking tao pa rin sa Manila. The economy of God ay talagang abundant ang supply. Before God created man, yung resources natin ay nandiyan na. Sufficiente ang dagat, ang ilog, ang vegetation. Ang kakainin natin nakahanda na sobra-sobra sa atin. Kaya nga sabi niya, humayo kayo at magparami.
Ibig sabihin, talagang abundant. Yun ang God's economy. Hindi tayo mawawalan. Subalit, anong nangyari? Yung ginawang ekonomiya ng tao, 1% ng population, siya nagkukontrol ng 99% ng resources ng mundo. Kaya nagkulang yan. Kaya ang tawag ay currency, dapat yan ay dumadaloy. Pero pag hinord mo ang pera, siyempre mayaman, hindi naman kailangan. So yung sobra nasa bangko, sabihin natin pinapautang nga yan, yung pera. Sino naman ang borrower ay mayayaman din. Yung lupa na hindi nila ginagamit, in the meantime, nakatenga. Samantalang ang daming nangangailangan. At ang unitary system ay nakakatulong sa hoarding dahil yung oligarch ay doon nabubuo. Dahil naroon yung 80% ng resources. Sino bang gumagasta ng ating taxes? 72% is the national government, 10% GOCC, 18% lamang ang LGU. Ayan, no, tingnan po. Kaya makikita nyo yung inequality. Ito po, nakita natin po, para lang pakita natin yung graph. Ang graph, tingnan mo, higante yung, ito po yung sa NCR, yung katabi, puro unano. Ibig sabihin, ganito ang ginagastos natin sa NCR, which is unfair to us. Kasi siyempre, pag maraming tao, marami kayong bubuhos na budget. Kailangan mo ang police, kailangan mo sa sanitation, kailangan mo ang LRT, kailangan mo kung ano no subway, pero NCR lang siya. Doon nakatutok lahat. Kaya hindi mahinto ang traffic kapag hindi tayo nag-decentralize. Kaya nga, pending federalism sana ang Kongreso magpasa ng insentibo. Lahat ng lalabas ng mga negosyo out of NCR, bigyan ng insentibo. Lower taxes, lower business permit, building permit, and etc. Para mati-congest ang Metro Manila o NCR. And likewise, sino dapat manguna? Dapat manguna ang ating national agencies. Lahat ng mga agencies natin na malalaki na siyang pinupuntahan, dapat ilabas natin ng NCR. At lalong-lalo na, kung magkakaroon tayo ng federalism, yan po'y mababawasan at malaking igagaan. Ang 10 poorest towns ay tawid-dagat. Unfortunately, siyam doon ay Mindanao. Lang Bisaya. At number 1 sa poorest ay Lanao del Sur. Kaya lang sabi nga nung isang president ng IMAM, yung Lanao del Sur, isa sa biggest contributor ng electricity. Kaya lang the present setup ng unitary, lahat ng electricity na ating na-generate kung saan man galing, lahat yung pumapasok sa national grid. Hindi natin alam kung babalik pa sa atin. At kung bumalik man, pare-pareho ang presyo. Kung mag-brown out ay dala ka rin. Ibig sabihin, yung lugar mo ang nasalanta because yung epekto sa environment, lalo na kung ang ginagamit ay coal-fired, and yet wala ka namang benepisyo. Doon sa drafted constitution ni Justice Puno, yung na-generate na kuryente, gagamitin muna ng Lanao. Yung sobra, papasok siya provincial grid, yung grid, at yung sobra regional, and then yung sobra national grid. Meaning, kung saan ang galing ang kuryente, mas mura. So, kung mas mura ang kuryente, makikinabang ka doon sa benepisyo ng maraming investor ang pupunta dahil mura ang kuryente. At kung hindi ka man makabahagi ng malaki doon sa buwit, makakabahagi ka sa economic activity at hanap buhay at gaganda ang lugar mo. At yung po'y kasama doon sa draft na constitution ni Justice Puno. Ang people power ng EDSA, para bang ang NCR represents the whole country. Pag nag-rally sila, parang sila na yung buong Pilipinas. Nakakapagpalit ng pangalan. Sinabi ni Father Bernas, while it's true that we have to confine yung constitutional sovereignty within the Constitution, it doesn't follow na ang mamamayan ay hindi pwede mag-exercise na tinatawag na popular sovereignty outside of the Constitution. Tinignan ko po yung 1935, 1973. Ang nakalagay po doon sa Declaration of Principle, the Philippines is a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authorities emanates from them. Meaning, very powerful and sovereign people. Pero anong pagkakaiba? Why is it noong 1935 and 1973, republican lang ang nakalagay? But nung matapos ang EDSA Revolution at lumabas yung 1987 Constitution, nilagyan nila ng the Philippines is a democratic and republican state. Pag ginugel niyo, pag sinabing democratic state, it is the people themselves who create changes. However, under a republican state, they are being represented by their elected representative and executive who execute laws. Meaning, nilegitimize nila yung people power through this. Whereas nung gawin nila yan, walang ganon sa Constitution noong 1935 and 1973. Following that logic, ay mas constitutional ngayon na ating panawagan natin yung tinatawag na sovereign will of the people. Kasi yun po ang supreme, yun ang mapangyarihan. Kaya nga, nilagyan ng Section 3 under 1987 na yung civilian authority is at all times supreme over military. And the armed forces of the Philippines should protect the people and the state. We must remain one country. But we will change government. We will have to go federal. Pagka-federal, okay na tayong lahat, walang away. Yan ang sinasabi ko sa iyo. As a lawyer, as a mayor,
at kung nagagamit ng utak, sinasabi ko sa inyo, nothing would appease the Muslim except the federalism. Sabi ko nga yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa. It should be discussed publicly, including the military. Kung meron rin silang gustong pagbabago, then let us hear them out.